Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod sa Facebook/Freddy at sa YouTube at Filipinos America Vlog YouTube. YouTube channel ko po yan at Filipinos America Vlog. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, inaanyahan ko po kayong pa-subscribe lang po. Press the red button below and you are already in and subscribe to my channel and I really appreciate it. And sa comment po ay ilagay nyo po kung ano nasa loob nyo sa inyong mga puso regarding to sa balitang ito na ibibigay ko po sa inyo ngayon. At kung pwede i-share nyo sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay o just sa community nyo, and other benefactors that you would like to be informed of the recent investigation regarding the PCSO. Ngayon, ito ay mukhang naninira na naman si Maharlika, no? Ang kanyang tinatarget naman ngayon ay si Senator Rapi Tulfo at si Senator Pimentel. Okay? Tingnan natin, pakinggan natin yung kanyang mga comment. Ito'y sasagutin ko. 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. Di ba nabanggit ko sa inyo na ninegotiate, nagba-backdoor, okay? Etong si Mel Langka o si Mel Yunario at si Lisa Swags. Backdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan ninyo, I think that was January 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama etong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni Tulfo noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas siya ng boses na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO, which is inamin naman ni Rob. Okay. Diyan ako tayo tumigil, ano? Kasi ang Philippine Charity Sweepstakes Office, lalo itong sa Lotto, Mega Lotto, or Jackpot, whatever you call it, ay pwede ho yan na i-request yung mga nanalo na anonymous. Kasi pag in-announce mo na yan, pinakita mo yung pangalan, ang kanilang buhay ay delikado na. Malalaman ng mga masasamang tao ang status ng kabuhayan nila at maaari silang pasukin sa kanilang pamamahay. Imbis na nakabuti ang pagkapanalo nila sa loto, ay ito ay nangangahulugan ng ang kanilang buhay ay delikado. Kaya ngayon iba ang ginagawa pag nanalo ng ganito, mga milyon or bilyon, lumilipat na sila at pinipilit nilang maging ang kanilang pamumuhay ay tahimik. Okay, tama po ba? Yan. Kaya mahirap din yung maman, no? Ngayon, binabiolate nito na itong Senado kung tutuloy nila ang karapatan ng mga nanalo. Kaya hindi pwede isa publiko yan eh. Hindi pwedeng isa publiko. Kung pwede lang tanungin na lang nila. Pero wag nilang ipapublic. Kaya nga yung ito ay sinisita ni Senator Tulfo, yung nanalo at itong si Maharlika ay maraming pinalalabas na issue tungkol, sabi, dinaya raw. Samantalang the PCSO management headed by Mel Robles is just protecting the winner of that jackpot lotto. Okay, whatever prizes that they extend to the winners should be kept anonymous upon the approval of the winner. Kasi hindi po pwedeng ipapublic yan. At yung pag-edit, siguro pumayag na yung winner, siguro, okay,
just make some editing kasi inalok sila. Okay, can we edit your dress? Yes, o yun. Dito mamili kayo ng mga damit na pwede nyong ilagay. Kaso na ang yung damit na napili ay paborito ng winner. Kaya madali silang ma-identify. Kaya sinasabi na hindi raw yun ng tao, hindi raw totoo yun. Kasi nilagyan pa ng mask nilagyan pa ng mask. So, sa pamamagitan ng damit ay nakilala ang winner. Kita nyo, delikado ngayon yung winner ngayon. Hanapin yun. Hanapin ng mga masasamang tao, kidnapper, mga magnanakaw. Hindi na sila pwede tumira doon sa kinilalagyan nila. Napakahirap maging manalo ng ganito kasi maaari kang magtago. Pwede kang pumunta sa ibang lugar na hindi ka kilala. Pero dyan ba sa lalo na ngayon, modern technology na with artificial intelligence, kung malalaman nilang pangalan mo, madali nilang malaman kung saan ka naroon. Nadidetect ng computer. Maliban na lang kung pumunta ka dito sa Amerika. But I don't think so na pwede mo hakutin yung pera na panalunan mo at dadalhin mo dito sa Amerika. Sigurado hindi papayag ang Pilipinas dyan, ang gobyerno ng Pilipinas. Pwedeng walang gastusin yan dyan sa Pilipinas kasi para maging recipient, ang makikinabang dyan ay ang Pilipinas din. Pero pag inilabas mo, mahalabo yan. Kasi ang gagastusin mo yan sa ibang bansa. Di po ba? Malaking kawalan yan. So, malaking bagay po yan. Tapos, ang sinasabi nila na yung pagkaka-edit, ang anumang state ay nag-o-offer sa winner ng limited protection, and that is including the editing of the dress in issue na sinasabi nila hindi raw tao. Kasi hindi mo pwedeng ibulgar yan, hindi mo pwedeng sabihin kung sino talaga yan. Kasi for that instant, meron ka ng pag ginawa nito ng PCSO, meron silang parte sa pagkakagawa ng krimen sa nanalo. Diba? Accessory to the crime. There will be an accessory to the crime to the said winner, right? Okay, yan. Dito sa ibang bansa, ang winner prizes greater than $10 million to claim that prize anonymously unless the winner agree in writing for the lottery to release their name and hometown. Kita mo nyo, ha? In writing for the lottery to release their name and hometown. So, kailangan maging anonymous sila to protect their identity as well as we keep it private and confidential for their own security. Okay? So, yung kay Maharlika, ito sinasabi niya is merely speculation. Ano ba ibig sabihin ng speculation? Forming a theory without firm evidence. Yung kanyang sinasabi ay puro hearsay lang at spekulasyon lang na maaaring mangyari na hindi pa nangyayari kasi wala naman silang papakita na ebidensya kasi hindi pa nangyayari. Yun ang spekulasyon. So, ngayon, naiintindihan nyo na ang ibig sabihin ng speculation. Well, for example, ako'y pupunta sa lugar na yun. Kunyari, nagkakagulo doon. Kung ako'y pupunta doon, ang speculation ko, I might be in trouble, or I will get an accident, or I will be killed, or whatever. Yun ang speculation. You are not sure of what is going to happen if you go forward. Yan. So, malinaw na itong sinasabi ni Maharlika ay pawang spekulasyon, walang ebidensya, so we could call it marites. Marites, okay? So, sana ay naunawaan nyo ang kabutihan ng mga charges at itong ginagawa niya kay Senator Tulfo na sinabi niya natanggap na ba ni Tulfo ang 1 bilyong piso? Question mark. Ito ay speculation mo rin. At paano mo nalaman na 1 billion? Saan ka nanggaling ng data na 1 billion pesos? So, yan ang yung pagkakamali, Maharlika. You continue your
your character assassination to certain people without a due process, without concrete evidence. And that kaya ka nakasuhan ng cyber libel ni Katunying, right? And still, yung cyber libel mo with arrest warrant is still on. Is still on. Kailangan pumunta ka sa Pilipinas at ayusin mo yan sa korte kung gusto mong ipaglaban yung cyber libel case mo. Kaya yung mga ginagawa mo ay labag sa batas. Labag sa batas dyan sa Pilipinas, at kung yan ay may coordination ng dalawang bansa tulad ng Pilipinas at Amerika, maaari kang arestuhin. Ngayon, wala pang kanya aksyon, kaya malaya ka pang nakakagawa ng mga cyber libel cases dito sa Amerika, kasi ito ay papunta sa Pilipinas at hindi dito sa Amerika. Kundi, arestado ka rin dito sa Amerika. Okay? So, in God we trust, never hold your peace.